Magandang araw rin po. Kamusta kayo? Maayos naman po. Bago kayo maupo, maaari niyo bang ayusin muna ang mga upuan at pulutin ang mga kalat sa ilalim nito? Arabel, sino ang lumiban sa ating klase? Itagagala ko rin na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Ngayon, klase, mayroon akong inihandang palaro. Nais niyo bang maglaro? Opo! Ang laro natin ay tinatawag natin hula mo kwento niya. Ang laro na ito ay tungkol sa ating nakaraang kalakayan. Naalala niyo ba ang nakaraang kalakayan natin, klase? Opo! Kung ganoon, saan daw tungkol ang klase? Ang kalakayan natin nakaraang klase? Para sa ating unang, ang gagawin na po natin dito sa ating palaro, tignan nyo lang kung mabuti mga larawan. Upang masagutan nyo ang larawan na ito, meron ako dito ang inihandang mga salita na may patlang. Pupunan nyo lamang ang mga patlang na ito upang mahulaan nyo. Miko, maaari mo bang hulaan ang para sa una? Ang mga alamat ko. Ngayon, maaari ka ba tumawag ng isang mga klase upang ito ay sabihin kung ano ang meron sa alamat? Si Levin. Ang mga alamat po ay mga pinapulan ng mga bagay-bagay sa mundo. Salamat. Para sa ating dalawang larawan, Melvin, maaari mo bang itong sagutan? Ito po, maaari ka po pumunta sa harapan upang sagutan ito? Yan. Maaari mo bang makasan kung ano yung sagot? Alapan ko ba? Maaari ka bang tumawag kung sino ang mag-aaral mo ang maaari mong kwento neto? Si Antico. Maaari ka tumawag ng iyong kaklase kung Si Rowan.
ng Diyos, may naligtas na namutik ng patayin ng isang buwaya. Naging bato ang buwaya ng kasalan ng inject ng isang. Ayan, napakahusay klase. Malaman natin na mayroon kayong mga natutuhan sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, muli, meron akong inihandang palaro. Ang palaro natin ay tinatawag natin, Pass the Picture. Ang gagawin nyo lamang, mayroon akong hawak dito, sobre. Ngayon, ang sobre na ito, ipapasa nyo, paikot, magsisimula tayo kay Dwight. Ang larawan na ito ay huhulaan nyo lamang ng makakabunot. Ngayon, ang makabubunot nito, magbibigay siya ng isang clue para mahulaan ng ibang kaklase. Naiintindihan ba? Oo! Naiintindihan ba, klase? Oo! Yan. Mayroon akong inihandang kanta para sa ating laro na ito habang ipinapasa nyo ang sobre na ito sa isa't isa. Dahil hindi gumagana ang ating speaker, sa set mo na lamang natin ito papatutugin. Right? Maaari pa yung pagsimula ito. Ano ang nais mong kanta? Dahil dyan, alam niyo ba ang bahay kubo? Opo! Kung alam niyo, magsimula tayo. Pasa mo na, Dwight. Thursday. Bumunod ka ng isa. Hindi, papahulaan mo po ito. Pangit na Pwede na sumunod. Okay ka ba? Simula ka na. Bakit? Mamimili ka lamang ng tatlong clue na maaari ng mahulaan kung anong word o salita ang meron dyan. Meron ka lamang 10 segundo upang magbigay ng clue para dito. Baka yung kalita dito. Ano ba? Okay. Yan, pogi mo. Yan, sama. Maaari ka ng opo. Tuloy natin ang ating kanta. Di ba ba tayo bukas? Next Wednesday. Sa roll. Simulan muli natin ang palaro. Oo naman. Sabay-sabay tayo. Hindi natin. Ayon sa lugar. Ayan. Yan, tama. Maaari ka ng opo. Ipagpatuloy muli natin.
Ito yung ginagawa ang pinakamasipag na tayo. Ay, yung sinabi ko kanina, ginagamit yun pang saka. Kalabaw! Baka. Kalabaw. 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 Tapos yung ginagamit nila pang saka. Yes. Ayan, klase. Sa mga natinig yung mga salita, ano kaya ang mga napansin nyo rito? Sige, Melvin. Mga ano po, mga bukod po sa pagsasaka. Ayan, tama na agad tayo. Sa pagsasaka, sino bang may anong magsasaka dito? Maaari ka bang tumayo, Miko? Ano ang ginagawa sa pagsasaka? Tatanim po, nagkakanin ng gulay. Yan, maaari ka nang maupo. Ang mga salita na narinig natin kanina ay maaaring mga gamit sa pagsasaka at maaaring ito rin ay sakahan. Alam niyo ba ang klase? Ang talakay natin na ito ay konektado sa isang magsasaka na si Kabesang Tares. Okay, maaari ka lumabas. Ngayon, tutungo tayo sa isa pa nating aktibidad. Meron ako dito isang mga pahina. Binibigay ko sa inyo ng hindi magkakasunod. Ngayon, ang mga to ay babasahin nyo at magsusunod-sunodin base sa aking mga katanungan. Saan ka? Para sa iyo ito? Ito? MJ? Marlene? Annabel? Bago tayo magsimula sa ating talakayan, babasahin muna natin ang ating mga layunin. Dahil ka, basahin mo nga ang para sa unang letra. Natatalakay ang mga kaisipan na kapaloob sa aralin gaya ng kapangyarihan ng salapi, kalupitan sa kapwa at paninindigan sa sariling prinsipyo. Para sa dalawang letra, Miko. Nakabubuo ng ikling espiritu at isang kabanata ng Evangelismo na pinamagatang Kabesang Tares. Tatlea para sa letrang C. May pamahayagan sa paniniwala at pagpapahalaga tungkol sa mga kaisipan na nangyayari sa angka. Sa ating mga tatalakayin, maaari kayong makaharap ng mga malalalim na salita. Ito ay inyong maaaring gamitin upang mas maunawaan ang ating talakayan. Maaari mong basahin para sa una, Dwight. Dumating ang mabuti.
Dumating ang mabuting ani at ginawa ng mga praile na 10 piso ang kanon. A. Buwis na lupa. B. Uri ng kamera. Kaya sa tubig ko, Dwight. Uri ko ng kamera yung kanon mo. Narito mo ako. Sino pa maaaring sumagot? Miko? Dumating mo po din ginawa ng mga private. Sa 50 piso ang kanon. A. Buwis ng lupa. B. Uri ng camera. A po, buwis ng lupa. Bigyan mo nga ito ng isang halimbawa. Ang salitang kanon. Kami ngayon ay nagbabayad ng kanon. Buwis ng lupa. Yan. Nagbabayad ng Para kanon. naman sa ikalawa. Nani ba? Ang unang ginawa ng bayan ay paghalal ng kabesa sa kalikuan. A. Ubusan. B. Linger. Gawin mo naman ito ng isang pangungusap, Anderson. Ako ay isang magiging na kabesa. At mo, ikat mo naman, Charming. Si Dodong ay nasa gubat dala ang kanyang bulong upang makapit. A. Itak, B. Palakol. Ano kaya? A. Ako. Gawin mo naman ang pangungusap, Mendoza. Yung ikapo ko yung bulong. Yung bulok ko. Ginamit ko ang bulong pagtagas ng damo. Michael, paabasa naman ng ating ikaapat. Ang mesa ay tulong na alam mo dahil sa tagal na hindi na nilisa. Ano? A. Tama. Alchi, gawin mo nga ng pangungusap ang salitang alabok. Ang electric fan ay sobrang kapal ng kalabog dahil At sa ating ikalima, Melvin, pabat. ang abdot na binigay ni Lola ay makita na ito natin sino Shitas Rodney, gawin mo ng pangungusap ang salitang agnos. Ang aming agnos ay hindi Yan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ngayon, tutungo na tayo sa ating talakayin. Ang ating pangagat para sa kabanatang ito ay Kabesang Tales.
sabi niya, iisin mo na. Ipagpalagay mo na lang na ang 50 piso yun ay natalo sa sugal o kaya ay nahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Ano kaya ang ginawa ni Kabesang Tales? Ano? Ginawa niya hakbang sa mga desisyon na ito. Opo. Natupad ang pangarap ni Kabesang Tales sa mapagpatayo ng bahay na yan sa Samsa. Pinagkaisahan siyang maging kabesa ni barangay ng kanyang mga kanayon. Lubha magastos ang pumpulit ito dahil kinakailangan niyang bumili ng mga magagarang gamit at naubos ang kanyang oras sa pagpunta sa kabisero. Para sa ating susunod, Ako, ma'am. Nilakad ni Kabesang Tales kung kani-kanino sa pamahalaan sa kapatid niya sa lupa. Pinagsamantala naman ng mga ito ang kanyang kamangungan na piling maging sundalo ang kanyang anak na si Tani. Ngunit hinayaan niya ito sa alip ng bayan ng kapatid. susunod, ano kaya ang susunod dito? Nakamila ang susunod na pagina? Maaari niyo bang tignan? Manalo ka sa kaso, anak, tiyak na maghihirap ka. Ang isang saklot ay walang natitira sa iyo. Lahat tayo, ama, ay babalik sa alabok at pinanganak na walang saklot. Ano kaya ang susunod ngayon? Tama ba ang naging desisyon si Kabesang Tales? Para sa kanyang mga gagawin sa kanyang sakahan? Magbabayad ako sa mga abogado. Kung mananalo ako sa supit, ay makababalik ko si Tano. Ngunit kung ako'y mananalo, ay hindi ko na kailangan ng anak. Ang susunod po, para sa susunod na pagina, Isang araw, dinukot ng mga tulisan si Kabesang Tales at pinatutubo sa halagang 500 piso. Halos mabalik sina Tata Celo at Nuli. Hindi nila alam na gagawin. May 200 piso si Nuli, ngunit hindi iyon makasasapat. Siya ay nagdasal ngunit walang milagro madala. Kaya nagpasya siyang tinitiran sa isang mayamang pababaro. ano kaya ang naging reaksyon ni Tatang Celo sa ginawa ni Tuli? Kung makakalis ka sa mundo, kawalin na ako sa mundo. Ay kumakalis ka, kawalin sa mundo. Ano bang lakasan ng iyong boses, Rodney? Kailangan makabalik ang aking mga anak kapag nanalo kayo ako sa signal ng tulong ako sa pagkakasama. Ano naman kaya ang pinakasusunod dito? Malalaman din niya, pinili ko lang. Ako ang masanda, kaysa masanda ang Diyos na binigay niya sa akin. Yan. Natapos natin ang ating pagbabasa. Ngayon naman, bubuuin natin ang mga pahina na ito. Maaari kayo pumunta sa harapan. Simulan
Nabasa niyo ba at nakita ito sa ating mga tinalakay? Yan. Dahil dyan, Melvin, maaari mo bang sagutan ang ating unang katanungan? Ayun yung nagpatanong. Sa pagiging malungkot na ito, ano kaya bahagi ng kwento? Bahagi ng kwento na nagdulot sa iyo ng kalungkutan. Ano po ito? Ano nga po ang bahaging kwento na ito? Ayos mong lakatan? Yan, salamat. Ready? Maaari ka ba? Para sa unang pa rin katanungan? Ano ma'am, meron po tao sa part na pinuha ng mga kliyente yung sinama ni Cabezang Tales. Yung po sinama niya. Dahil pinaghirapan niya ito, tapos pununin lang ng mga daan. Dahil sa lupo ito, maaari bang sagutin ang pangalawa? Basahin mo nga. Ano mo pwede mo sa ang mangyayari dito sa Pagkuhan ngayon, ano ma'am, yung sa ano po ma'am, sa West Philippines Sea po ma'am. Po? Sa West Philippines Sea. Paano po? Dahil po sa atin po yung bahagi po pa na yun, tapos kinukuha po ng mga kaibigan sa Ayan, maraming salamat. Maupo. Para sa atin, sino pa ang dahil sumagot para sa malungkot? Magbahagi. Miko? Ano ang bahagi ng kwento na doon sa iyo ng malungkutan? Para sa pamilya, Paano mo naman ito may kumonekta sa pangyayari ngayon sa ating lipunan? Ngayon po sa gobyerno po, mas kinuha ko nila yung kapanugbayan. Tapos hindi ako nakapagpatukunan yung mga nasa ligayan. Ayan, maraming salamat. Tungo tayo sa emosyong galit. Sino ang nakaramdam ng galit sa kwento? Sige, Algie? Okay na yun. Sabi na mo. Bye. Hindi ka mag-dito. Doon ka kayo sa ano mag-dito. Opo. Maaga pa. Pwede ba kayo magkanya?